Hey guys, welcome back sa ating YouTube podcast entitled Negosyo Lang Tayo. So for today, very interesting ang ating magiging topic, okay? So ngayon, pag-uusapan natin ay worth it pa ba mag-franchise dito sa Pilipinas? At syempre, along the way, sasagutin na rin natin, ano nga ba talaga ang pagpa-franchise? Okay? Kasi syempre, kailangan muna nating maintindihan ang konsepto ng franchise bago natin masagot ang tanong na worth it pa nga ba mag-franchise dito sa Pilipinas? Okay? So, let's begin. So, ang pagfa-franchise dito sa Pilipinas, no? So, kung titignan natin, ano nga ba ang definition ng franchise, no? According sa Philippine Franchise Association, a franchise or franchising is a method of distributing products or services involving a franchisor. Okay? Ang franchisor, siya ang may-ari ng negosyo or siya ang nagmamay-ari ng produkto or services at branding. Okay? Franchisor who establishes the brand's trademark or trade name and a business system. So kasama na rin dyan, of course, isa sa pinaka-importante kapag magpa-franchise, ang sistema, okay? Ang business system kasi yun ang nagpa-success doon sa negosyo na yun, okay? Kaya yun ang isa sa mga binabayaran talaga natin. And a franchisee, which is tayo yun, ang mga gustong mag-franchise, who pays a royalty and often an initial fee for the right to do business under the franchisor's name and system. Ayan. So very basic, no? 'Yun ang definition ng franchise or franchising according to Philippine Franchise Association. Ayan. So again, kapag nag-franchise tayo, no, of course, we're paying for the brand, no? We're paying for the brand dahil kilala na siya. We're paying for the product dahil tested na siya, proven na siya. Marami nang nakakakilala sa kanila, marami nang nagustuhan yung produkto na yon or yung serbisyo na yon, okay? So kapalit nun, kailangan natin magbayad ng, of course, royalty fee and franchise fee. Ayan. So magkaiba kasi yan. So ang royalty fee, yan ay ang buwan-buwan nating binabayaran sa mga franchisor. Okay? So, ito yung mga percentage of sales na binabayaran natin. Kung napanood nyo na yung mga dating podcast natin with Jollibee, Mang Inasal, McDonald's, 7-Eleven, ayan, nagcha-charge yung mga yan ng mga monthly royalty fee. So, basically, kinukuha nila yan sa sales mo per month. So, may certain percentage silang kinukuha sa sales mo at yun ang ibabayad mo na royalty fee. Some other businesses naman or some other franchisors naman, meron silang fixed na royalty fee. Hindi sila percentage-wise, paminsan-minsan, meron silang mga fixed na royalty fee. For example, 20,000 a month, 50,000 or 100,000 a month. Okay? So, then again, yun ang royalty fee na binabayaran every month. At kung magfa-franchise ka naman ng brand na hindi pa talaga ganun kakilala or hindi pa talaga ganun nagbo-boom at ikaw, isa ka sa mga nauna. Okay? So, most probably, etong negosyo na to, hindi pa to sa ngayon nagcha-charge ng royalty fee. Okay? But eventually, kapag talaga nag-boom na siya, gumanda na yung trade name niya, gumanda na yung brand name niya, at sobrang naging sikat siya, definitely, magcha-charge siya ng royalty fee. Okay, so ano naman ang franchise fee? Ang franchise fee, ito yung initial na bayad natin per contract to guys. But again, iba-iba naman. Okay, so yung franchise fee, ito yung one time na binabayaran natin sa isang cycle ng contract. Okay, for example, sa 7-Eleven, ang franchise fee doon is around mga sabihin nating 500,000 pesos. Ayan. So, sa isang cycle ng contract, magbabayad ka ng 500,000 pesos. So, sabihin na nating, ano yun, 10-year contract yun. Ngayon, kung magre-renew ka for another 10-year contract, kapag nag-expire na yung kontrata mo, magbabayad ka again ng franchise fee. But then again,
May mga franchisor naman kasi na hindi na nagpapabayad. Kung gusto mo mag-renew, okay lang mag-renew ka, wala nang bayad. May mga franchisor naman na kapag nag-renew ka, 50% na lang ng original franchise fee ang iyong babayaran. Okay? So, ayan ang mga basic na binabayaran natin kapag magfa-franchise tayo. At yun ang basic definition din ng franchising. Okay. So, katulad na napag-usapan natin kanina, no? Let's define clearly what is a franchisor and a franchisee. Ayan. A franchisor is the owner of the brand and operating system. Ayan. So, siya yung nag-establish ng brand, siya yung gumawa ng sistema, siya ang gumawa ng produkto. Basically, siya ang may-ari ng negosyo. Okay? So, ano naman ang franchisee? Ang franchisee naman is the active investor or operator and is the one who provides capital, manpower, and time in managing the unit. So guys, etong pagfa-franchise, this is not a requirement for every business owners. Okay? Actually, ang franchising is a privilege, 'di ba? Kasi katulad na lang ni Alphamart, okay? Alphamart is a very famous convenience store na or mini supermarket na dito sa Pilipinas, no? Pero hindi sila nagpa-franchise. Although ang dami-daming gustong mag-franchise ng Alphamart kasi nga up and coming and of course, it is also backed up by SM. Pero hindi siya nagpa-franchise. Okay? Because it's their choice. 'Di ba? Choice nila 'yun na kami lang to, brand lang namin to. Okay? And there are also other brands na sikat na hindi din talaga sila open for franchising. Yung I think yung Samgyup Salamat hindi rin eh. It's not open for franchising. And for the longest time KFC was not open for franchising as well. Nag-open lang siya nung pandemic, nung sobrang hirap na talaga. And only a very handful of people or companies were able to franchise a KFC. Okay? So again guys, franchising is a privilege that is given by the business owner. Kasi syempre, ipagkakatiwala niya sa iyo yung brand niya eh. Yung brand, yung name, yung system, yung secret recipe ng mga produkto nila, 'di ba? So, ayan. Yan ang kapalit ng mga binabayaran natin, okay? So again, yung franchisee, tayo yun, operator tayo, investor tayo doon sa brand ni franchisor. Okay, so next, there are different franchise business. Ayan. So ano-ano ba 'yan? So andiyan ang career services. So again guys kung maghuhukay kayo dito sa channel natin, meron tayong mga na podcast na ng mga courier businesses na pwede nyong i-franchise. Meron na rin mga pera padala, mga money exchange services. Ayan. So makikita nyo rin siya dito sa channel natin. Okay? So andyan din of course, food and beverages carts. Not just carts, but also mga standalone stores, mga inline stores. Ayan. So basically, food and beverage stores talaga. Okay? So marami na rin tayo na content diyan. And lastly, ayan, yung na-mention natin, restaurants. Ayan, ang dami na rin diyan, okay? So next, ito naman yung mga masasabi nating mga medium-sized franchises. So ito yung mga convenience store. Ayan, so unang-unang podcast natin dito yung 7-Eleven. I think na podcast na rin natin yung mini stop. Abangan nyo rin yung Lawson, no? Magkakaroon din tayo na Lawson. So, pharmacies, meron din tayong TGP podcast dito kung gusto nyo panoorin. And water station, meron din tayo dito. Okay? So, yan ang iba't ibang klase ng franchise business dito sa Pilipinas. Okay? So, now, let's proceed to the next. Next, of course, ito na. Papunta na tayo sa pagsagot ng tanong natin, no? But first, alamin muna natin, ano ba ang advantages ng pagpa-franchise or ng franchising? Number one, of course, yung paulit-ulit nating sinabi kanina, the brand. Kasi guys, ang hirap talaga mag-establish ng brand, lalong-lalo na sa panahon ngayon.
Okay? Sa panahon ngayon, ang daming competitors. Ang dami-daming local and international competitors in each industry talaga. And of course, andyan na rin yung mga big players, yung mga old-timers na syempre ang hirap na tibagin kasi number one na sila for the longest time. Kaya number one yan, binabayaran natin yung brand. Number two, yung experience. Diyan papasok yung system na paulit-ulit nating uh, in-emphasize kanina. Yung system, yung supply chain nila, paano maging efficient in terms of uh, selling, producing, manufacturing, ayan. And lastly, support, assistance, and guidance. Yan naman yung isa din sa pinakamahalaga na binibigay ni franchisor sa atin. Kasi, syempre, andyan ang orientation, andyan yung mga audit, andyan yung mga operational support sa atin ni franchisor in order to ensure that we are operating and at the same time taking care of their business and brand. Ayan. So, yan ang advantages ng franchising. So, ano naman ang mga disadvantages ng franchising? Ang disadvantages naman ng franchising, number one, of course, cost. Okay? The more famous a brand is, or the more well-known a brand is, the more expensive it becomes. Okay? So, let alone, example, Jollibee, McDonald's, mga 50 million plus franchises yan. Okay? So, again, ang mahal mag-franchise. Next, nandyan naman ang ating limitation. So, actually bilang franchisee, kung actually kapag andyan na kayo mismo bilang franchisee, maraming beses magpa-pop up sa utak nyo na, I think kailangan natin gawin to. Kailangan nating magdagdag ng product, kailangan natin improve tong system na to, kailangan natin ng ganito, ganyan. Pupunta kayo to the point wherein you want to suggest. You want to suggest dahil meron na kayong first-hand experience of what is happening. And then again, valid yung mga suggestion nyo na yon and opinion nyo dahil, of course, na-experience nyo siya everyday and there is no perfect business or system. Diba? But, the hard part of this is that you cannot decide on your own. Diba? For example, ikaw, meron kang Jollibee na franchise. Naisipan mong, gusto kong magbenta ng inihaw dito sa Jollibee. Hindi pwede yon because merong limitation si Jollibee sa product selling nila. Kung ano lang ang produkto na approve kay Jollibee, yun lang ang ibebenta mo. For example, 7-Eleven franchisee ka. Gusto mong magtinda ng barbecue. Ay, actually, may barbecue pala sa 7-Eleven. Bad example. For example, gusto mo magtinda ng sofa sa 7-Eleven. O kaya mga tables and chairs. Kasi malapit ka sa school, malapit ka sa office. Ayan. But then again, once na kapag nagtinda ka ng mga produkto na hindi approved ng franchisor, termination automatic na termination yun ng contract guys kasi it's a breach of your contract dahil hindi ka pwede talagang magtinda ng mga hindi approve ng franchisor. Kaya doon papasok ang limitation. At in terms naman sa suggestion naman kung paano ma-improve ang system, definitely napakatagal at napakahabang proseso pa niyan bago marinig ng top management at bago nila ma-apply agad-agad. So basically, sumusunod lang talaga tayo kay franchisor. Actually, minsan mararamdaman nyo nga na parang empleyado kayo ni franchisor. Okay? So, yan ang mga disadvantages ng pagfa-franchise. So, ngayon, it's time for us to answer our topic question. So, sulit pa bang mag-franchise dito sa Pilipinas? For me, it's both yes and no. Bakit? Yes, dahil, of course, it's para to sa mga investor na hindi alam kung saan magsisimula. Para to sa mga gustong mag-venture sa isang negosyo na hindi nila alam kung paano. Kung paano ang supply chain, kung paano magtinda, kung paano gumawa ng produkto, kung paano makakuha ng mga health permit para maging aprobado ang iyong ititinda, 'di ba? And also how to market your brand, how to make your brand viral, and how to lure people in
buying your product. Okay? And no naman para sa mga negosyante or mga aspiring businessmen and women na alam nila kung paano magtayo ng sariling negosyo. Kasi ngayon guys, usong-uso na talaga ang pagtatayo ng sariling negosyo. For the past few years, mas marami ng mga sariling negosyo ang mga nagpa-pop up kesa sa pagfa-franchise, okay? And it's a testament that Filipinos are capable of doing their own business or creating their own brand. Ayan. So, the answer is both yes and no. It only depends on your needs and wants. Okay? If ikaw yung tipo ng tao na meron kang kapital, you have the luxury of uh, spending this amount of money for a specific brand, or you are really a person that who believes in that brand, definitely para sa'yo ang pagpa-franchise. Okay? At kung ikaw naman ang tao na alam mong kaya mo, madiskarte ka na, marunong ka na, hindi mo na kailangan ng sistema, at alam mo ang brand na gusto mo at gusto mo ng sarili mong artistry, 'di ba? Ng freedom na gusto mo ganito yung gagawin mo sa brand mo, ganito yung gagawin mo sa produkto mo, then franchising is not for you. Okay? So, again, franchising is for whom ba? Para kanino ba ang pagfa-franchise? Franchising is for the people who believes in the brand. Franchising is for the people who needs support. And lastly, franchising is for the people who likes low risk investment. Bakit low risk investment? Because the brand that you are franchising is already tried and tested, as well as their system and product. Okay? So again, franchising depends that it depends dun sa taong magfa-franchise. Okay? Do you believe in it, or alam mong kaya mo sa sarili mo? Okay? So again, that's it. Yan ang franchising 101 natin for today. Okay? So I hope guys, may natutunan kayo, and I hope na natulungan ko kayo sa pagde-decide kung magtatayo ba kayo ng sarili niyong negosyo or magfa-franchise kayo. Okay? So again, nasa sa inyo yan. Okay? Nasa level din yan ng inyong, of course, financial capabilities and yung risk na kaya nyong i-take. Okay? So, thank you guys sa pakikinig. Gusto ko rin magpasalamat sa ating mga subscribers at sa mga nakikinig ng podcast na to na hindi pa natin subscribers, please feel free to subscribe and follow us, not just here in our YouTube channel but also we have our Instagram and Facebook account. May mga content din tayong pinopost dyan on a daily and weekly basis. So, please follow us. And again, thank you sa pakikinig. See you again on our next podcast. Peace.